Hi, good morning, sir. Kumusta po, sir? Good morning. Ay, sir, punta ka lang. Morning. Sir, can we... Iyak ang mga komunistang kongresista sa risbak ni Attorney Manasseh Carpio. Hindi nila akalain ni Percy Tabi, Shell Jukno, Laila Di Saba, nakakasuhan sila ng 3 kasong kriminal. Iyak ang mga inayupak. Tingnan mo yung mga statement ng mga kongresistang ito. Mga feeling biktima. Pero ang labo, kasi nga ho sila ay, kagaya si Jukno, abogado, abugago pala to. Si Laila De Lima, abogada, abugaga pala to. Parang hindi nila alam ang batas na umiiral sa bansang ito. Pilit nila binabali, pinit nila binabend the law. Anak ng kamuti. Pero wala na. Huli na kayo dito. Makukulong kayo ng maraming taon. At magmumulta kayo ng milyon-milyon dahil sa inyong kahangalan at pagiging abusadong mga kongresista. O, iyak kayo ngayon, mga animal kayo. Magandang gabi ho. Sa ating lahat, palike po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Bisdak Historiador, pangalawang YouTube channel po natin. Maganda po yung usapin ngayon kasi kagabi ang ating content, magsasampa pa lang itong si Attorney Mans Carpio. Pero ngayong araw, yumanig talaga sa mga kongresista itong patong-patong na kaso na isinampalaban sa kanila ng kampo ni Mans Carpio. Agad naman rin ho sumagot itong mga animal, no? Itong mga iyaking komunista. Pero ang sagot kasi nila, nagpa-feeling biktima sila. Nakala mo naman ay ang mga Duterte ay, alam mo, feeling nila na mapang-api, ginigipit sila. Lo, may panahon pa ba manggipit ang mga Duterte? Sila nga po ang nagigipit eh. Ito lang yung panahon na kailangan po nila magsampa ng kaso. Dahil po sa pag-aabuso ninyo sa inyong mga kapangyarihan dyan sa Kongreso. Ang tawag dyan, grave abuse of discretion. Hindi pa nga kayo kinasuhan ng ganyan eh. Pero mas matindi yung kinakaharap ninyo, yung kasong kriminal. Pakinggan po muna natin itong kampo ni Mans Carpio bago po natin i-rebat itong mga anak ng kagwang, mga buhayang ito, mga malitagang. Ito, nagulat po ang sambayanang Pilipino sa pagdating ni Attorney Mans Carpio. Nagsampa po ng kaso. Ayun, kriminal. Teka lang, ito pala yung pagpasok nila. Itong pagpasok nila. Hello, sir. Hi, good morning, sir. Kumusta po, sir? Good morning. Ay, sir, punta ka lang. Morning. Sir, can we do a photo op lang, sir? With the complaint lang, sir. Dinumog ng media. Ayan o. Tulakan na mga bayarang media. Except sa Seminay. Sa Quezon City Regional Trial Court, nagsampa ang kampo ni Mans Carpio laban sa mga malitagang, lalo na dito sa mga komunistang kongresista. Iyak ng mga animal. Ayan po yung kaganapan dyan. At pagkatapos nila magsampa ng reklamo, hayan, dinumog at naglabas po ng counting statement si Attorney Manasseh Carpio. Pero pakinggan po natin yung mga pahayag ng abogado ni Mans. Tandaan po ninyo, si Mans ay private individual, private citizen. Hindi po siya government official. Wala po siyang hinawakan na posisyon sa gobyerno. Nagkataon lang po na siya ay asawa ni Vice President Inday Sara Duterte, pero it doesn't mean na siya po ay government official. Wala po siyang tungkulin dyan. Wala po yan nakalagay sa batas natin. Leo. natin. Kagulo na.
lang. Yan. Para makunan lahat. Para sabay-sabay na lahat, ha? Okay, tama. May gusto lang artista si Mans dyan. Dali. Okay. May suspense, may suspense. Okay na. Okay na yan. Okay? Okay. Okay. Kuya, baba ng konti. Yan. Okay? Baba pa ng konti. O, yan. Okay na? O, sige. Okay. Good morning po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Nandito po kayo. Yung mga questions po ninyo, kay Attorney Danao na lang po siya na lang po sasagot. Maraming salamat and God bless us all. Thank you po. Ilan po kayo nag-file, sir? Okay. Oh, ang kulit ng mga media, ang mga ubog may abogado nga. No? Tangino-mino, mga parang walang mga pinag-aralan tong mga hinayupak na mga prostitute, no? Huwag kayo magtanong doon, may abogado ako. Bahala kayo magtanong sa abogado. Ang kulit ninyong mga hinayupak kayo. Itong mga media sa Pilipinas, mga basura talaga, mga bayaran ni Bake. Oh, ito, pakinggan po muna natin. Narito, para magsawa kayo sa katanong sa magaling na abogado ni Mans Carpio. Danao po apelido nito, matapang din. Pinag-po namin isang criminal case po dahil sa paglabag ng Section 8A, RA 9160 na naamendihan ng RA 11521. Ang sinasabi po sa batas ay bawal po na isiwalat ng AMLAC kahit anong impormasyon na nalakap nila sa mga bangko. So yun po yung sinasandigan namin, yung Section 8A po ng RA 9160. Sir, ano naman ang conclusion have the power daw ang Congress at subpoena power? Teka lang. So, kung babasahin po natin yung batas na yon, na-amendahan siya noong 2021, RA 11521. Inamendahan ng RA 9160. So, 2021 po, yung batas na yan, pinatupad po ng Kongreso, di ba? So, ang batas, bago maging batas, pinag-uusapan, di ba, sa House, sa Senado. So, kung meron silang gustong exception doon sa batas na yon, dapat nilagay nila. Ang Section 8A po ay malinaw. Nasabi ron, the AMLAC and its secretariat shall not in any way disclose any information in any manner. So, anong ibig sabihin ng in any manner? Sa kahit na anong pamaraan, hindi pwedeng maglabas ng informasyon ang AMLAC. So, kung gusto nilang may exception doon, dapat Kongreso mismo nagsabi na except number A, except number 2. Wala eh. Basahin po natin Section 8A at ang buong AMLA na batas, wala pong exception. Attorney, bakit kasama sa mga sinampahan ng reklamo yung mga kongresista mula sa liberal at bayan? Hindi naman dahil sa liberal or bayan sila. Dahil kung makikita po natin ang nangyari sa Kongreso, sa House Committee on Justice, sila po yung nag-udyok na ilabas. Di ba? Sila yung nag-motion, sila yung nag-second motion, at pinirmahan yung subpoena. Na dahil dun sa pinirmahan ng subpoena, nilabas naman ng AMLAC. So, yun po yung kaso namin. Kung sino man po ang lahat nung may kinalaman sa paglalabas ng mga informasyon daw, tungkol daw sa mga transaction na ito, ay dapat managot. Yun na naman ang sinasabi ng aming client sa Atty. Carpio. Kung ano sinasabi sa batas, dapat sundin natin. Kung nilabag mo, ano gagawin mo pag nilabag? Di ba? Kasuhan ng kaso. Ito na po yun. Tera. Ano po yun? Do you maintain na wala pong wrongdoing doon sa 6.7 billion daw sa account po nila Sir Manasseh? Ay, ang kaso namin na sinampa rito, hindi po ang issue ron yung totoo o hindi. Diba? Ang sinampa namin kaso, tama ba na ginawa ng AMLAC na magpalabas daw ng mga transaction reports? Diba? Ngayon, kung sinasabing totoo o hindi po dito sa fiscal na dapat nasagutin yon. Siguro baka dapat sa impeachment court. Diba? Hindi naman po parte ng impeachment si Atty. Carpio. Pinipilit po siya na madawit sa impeachment na pribadong individual. Diba? Hindi naman porket may akusasyon ka o meron kang hinanaing sa isang tao, pwede ka nang gumawa ng labag sa batas. Pwede ka nang gumawa ng illegal. Diba? Para saan pa mga batas natin na pinasa ng Kongreso mismo kung hindi natin tutuparin, kung hindi natin susundin. Diba? Di ba parang awkward, diba? Mambabatas ka, pero hindi mo sinusunod ang batas. Exactly. Permission ba sunod sa billions of pesos na naman ng bank account?
Eh, ang problema kasi, hindi naman kami binigyan ng kopya nung sinasabi ng AMLAC. Kayo ba binigyan? Nakita nyo ba yung mga galing sa bangko na reports? Diba? Kasi kung kami magkokomento, dapat makita namin kung ano ba yung sinasabi ng bangko. Hindi yung sinasabi lang ng AMLAC. Diba? Kasi Correct. parang sinasabi nito ganito, sinasabi nito ganito. Parang mahirap yata mag-comment sa isang bagay na hindi mo naman ikaw mismo nakita. Diba? Pero pag nakita namin yan, eh sa tamang panahon, tamang paraan, aming sasagutin. Sir, walang consent. Walang consent. Oh, walang consent. In fact, sumulat pa nga kami sa AMLAC April 16 bago maglabas ng subpoena na sinasabi namin, AMLAC, bawal yan ha, ang sinasabing magpalabas ka ng impormasyon. So nagparating kami sa AMLAC na binabalaan sila, pero ganun pa rin, walang nangyari. Sige sa ulo. Sir, reaction lang, sabi ni Senator Laila De Lima, hindi daw covered ng prohibition sa bank secrecy law ang impeachment. Kasi ang Bank Secrecy Law, di ba, RA 1405. 1955 pa yan na batas. May exceptions nga doon, sinasabi niya, di ba? Pero itong sinasabi naming batas na kanilang nilabag, 2021 na batas. Hindi. Bagong batas to ng AMLA. Itong batas na to, ang nag-create sa AMLA. So, dahil nga meron silang maraming kapangyarihan, minabuti ng Kongreso na bigyan din ng limitasyon. Diba? Kasi sabi nga sa Spider-Man, diba? With great powers comes great responsibility. Diba? So, kung meron kang ganung power, meron din mga limitasyon ng Kongreso. At ang limitasyon na Correct. yon, ang AMLA, hindi sila pwedeng basta-basta lang magpalabas ng mga impormasyon. So, in any manner nga basahin yung Section 8A. Tatlong kaso po ito ha. Anti-Money Laundering Act sa Republic Act 9160 Section 8A. Yun po yun. At Bank Secrecy Law at Data Privacy Act. Tuloy lang po natin si Sir. Sir, kahit mag-proceed ito sa Senado na tatayong impeachment court, you're saying na hindi rin to allowed na ilabas yung mga bank transactions and bank records ng PISE at ni Sir Carpio? Hindi, ang sinasabi namin, yung AMLA, bawal maglabas ang AMLA ng kahit anong impormasyon. Ngayon, kung gusto lang usisain yung mga bank reports, bank information, meron namang paraan sa batas. Diba? Pero ang sinasabi namin, yung AMLA mismo, hindi pwede maglabas ng kahit anumang impormasyon na nakuha nila galing sa mga bangko. Ngayon, Correct. nasa batas naman kung paanong legal na paraan para kumuha ng bank information. Nasa batas din naman yun. Pero ang sinasabi lang namin, AMLA mismo, ang Kongreso mismo nagsasabi, bawal ka AMLA. Bawal ka maglabas ng kahit anong impormasyon. Sir, for the record po, hindi po tayo maglalabas din ng yung AMLA report sa Senate na sa impeachment court. Hindi naman kami pwede maglabas eh. Kasi ang AMLA, siya ang dapat na maglabas ng impormasyon. Diba? Ang AMLA kasi, kung titignan yung batas, ang AMLA ay ginawa para sa money laundering. Diba? Para siya mag-imbestiga ng mga money laundering acts. Ngayon, hindi mo po pwede namang gawin na wala ka namang money laundering na fina-file, tapos magsisiwalat ka ng mga informasyon. Yun ang pinapahintulot na ayaw ng batas. Na sinasabi ng batas, bawal yan, pwede kang makulong 8 years. Okay? Kaya, kung susundin natin ng batas, wala sanang problema. Wala sana to eh. Diba? Kumuha silang bank inquiry order. Nasa batas naman yan. Pwede sila mag-apply sa CA. Diba? E di, kung sundin natin ang batas, wala namang maagrabyado. So is it correct to say na you neither admit nor deny the financial disclosures dun sa nilabas ng AMLA during the Kaya una-una, sinasabi ko nga, paano namin madi-deny or ma-admit yung Walang mga kopya. sinasabing transaction kung hindi naman kami binigyan ng kopya nung AMLAC at hindi naman namin kami binibigyan ng kopya ng mga reports kung saan galing ang summary ng AMLAC. Pero in my sa pag-uusap namin ni Atty. Carpio, he vehemently denies having 6 billion ba yun o 3 billion? He vehemently denies 6.7 that. billion. Pero sir, wouldn't it be prudent for the Vice President and her camp as well, including you if possible, to answer those charges in the House impeachment hearing? Ayokong pangunahan ng mga abogado ni VP Sara, no? Kasi meron siyang sariling abogado. Pero sa parte ni Atty. Carpio, dahil nga pribadong individual naman siya, napilit na sinasama sa impeachment, hindi kami po parte ng impeachment proceeding. Correct. Diba? Hindi namin kailangan na
sagutin ang mga sinasabi nila Attorney De Lima, sila Congressman Luistro, di ba? Kasi hindi naman kami parte ng impeachment proceeding eh. Kaya kami nagtataka, bakit pilit na sinasama kami sa impeachment Pinaladkad. proceeding? Di ba? 2006 hanggang 2025. Di ba? Yun ang covered ng subpoena. 20 years. Di ba? Hindi naman siya politiko, si Atty. Carpio. Di ba? So kayo kung nasa lugar niya, kayo na simpleng tao lang, di ba? Bigla na lang lumabas ang kaluluwa nyo, di ba? Since birth, hindi ba kayo alma? Kasi may batas naman na bawal. Pero sir, yung allegation na tumanggap ang pamilya ng bisin ng pera mula kay Samuel Uy, dinenay, alam ba yon ni Attorney Carpio? Does he have a knowledge kung may mga ganong pagpasok ng pera, ng deposits? Unang-una, sinasabi ko nga, I think Attorney Carpio will not be in a position to answer those questions. Kasi nga, hindi naman siya parte ng impeachment proceeding at unang-una, sinasabi, transaction yun ni VP Sara, allegedly. Diba? So I think the lawyers of VP Sara can adequately answer that. And I think they have, no? They have denied it through Attorney Michael Powa. I think na-monitor yun naman yun, yung mga statements ni Attorney Mike Powa at yung mga Tama. abogado nila kay Fortune Narbasa. Sir, Sir, ano Sir yun? Si VP Sara lang ang may hawak ng bank accounts na yun. Walang ginagalaw doon si Attorney Carpio. Yung nga, hindi nga rin namin masabi nga kasi una-una sabi ko nga, maraming mga accounts, iba-iba naman ang accounts, di ba? Lahat naman siguro tayo iba-ibang accounts, hindi lang isa. So, hanggat sinasabi ng AMLAC na mabigyan kami ng kopya kung saan nanggaling ang mga sinasabi nilang mga summary of transactions, di ba? Mahirap mag-speculate, di ba? Hindi pwede mag-speculate sa isang bagay na hindi mo naman alam kung ano talaga yung specific transaction na sinasabi nila. Sir, let's... Ang I think that should be properly addressed by the lawyers of VP Sara, no? ang bobo-bobo ng mga hinayupak ng mga media. Oy, Day, tangina mong pangit mo. Alam mo, sir, ibig sabihin, hindi ginagalaw yung bank account ni Inday Sara, ni Man Scarpio. Tanginumin talaga naman, oh. Grabing mga katanungan na yan. Ang mga ubob, nandyan yung abogado ni Man Scarpio para po sa kaso labang kay De Lima, Jokno, Persitabi, BSP at AMLAC. Dapat dun kayo nag-focus sa tanong. Bakit nagtanong kayo ng tangina out of the blue, out of topic? Eh? Sagutin ko na nga itong hinayupak na reporter ba to? Saan ba to reporter? Bilyonaryo? Alam mo dahil, kung wala ka pang asawa, tumahimik ka. No? Meron talaga na ang mag-asawa, magkahiwalay talaga ng bank accounts. Merong ganun. Meron ding mag-joint accounts. So yung joint accounts na yan, mag-asawa, alam nila yung galaw ng pera. So meron namang individual accounts na walang pakialaman yung mag-asawa. Kaya yung mga chismis ninyo, speculation, itigil nyo yan. Yung pagkahipokrito ninyo, baka walang kwentang media, putang ina, palitan na namin kayo ng mga vlogger. Tuloy, sir. Oh. Sir, last hearing, pinaspone ng mga lawmakers yung pagbukas ng BIR records of Attorney Carpio and Vice President Sara Duterte. And I understand Attorney Carpio's another petition questioning that move, I mean yung pagsubmit. Yung sa BIR? Yes po. Oh. Ngayong April 29, pagdedesisyonan daw kung bubuksan o hindi. Ano po yung comment natin dun sa... Well, unang-una, sumagot ng OSG dun sa petisyon na sinampa namin sa RTC para pigilin, no, yung paglabas ng mga annual tax returns na yon, no. At ang nangyari na monitor din namin na sinelyuhan naman, no, ng BIR commissioner. Ngayon, kung alam mo na may kaso, di ba? At alam na nila na may kaso, hindi ba dapat parang antayin muna ang desisyon ng korte, di ba? Mhm. Kasi judicial courtesy yan, di ba? Alam mo na magdidesisyon ng korte, bakit mo pangungunahan? Diba? Nasa sa kanila yun kung anong gagawin nila. But Correct. may initial resolution ng TRO, denying ang TRO dahil nga daw moot, di ba? Pero sabi namin, nag-motion for reconsideration kami kasi hindi pwedeng moot kasi nga sinelyuhan naman eh. So ang broader issue rito, pwede bang gamitin, no, ng House Committee on Justice ang tax returns? Di ba? Pwede ba lang gamitin nang walang consent ng mga taxpayers? Sir, should the lawmakers decide to open the box sa Wednesday, is this another para opportunity for the top of Attorney Carpio to challenge again that move
sa court if ever lang buksan nila yung Well, BIR records? kung mangyayari na yun, then we will just have to inform the court, no? Kasi may kaso na yan. We'll just inform the court na itong ginawa nila and then let the court decide if whether or not that action of the supposed future action of the House Committee on Justice is constitutive of contempt or not, no? Sir, sinabi po ni Congressman Joel Suma na yung ginagawa po nilang hearings, including sa pagbukas ng mga salin and bank records ng Vice President and her family, ay hindi po siya fishing expedition. Do you still maintain, or does your camp still maintain, that what the House is doing is already, it can be considered as a fishing expedition or not? Well, I don't want to comment on the side of VP Sara as the subject of the impeachment. But as for Attorney Mans, siyempre sa amin fishing expedition, di ba? Di ba ang posisyon lang naman ng impeachable officer as Vice President 2022 to 2025, di ba? Pero kung makikita niyo yung tax returns na gusto lang buksan 2006, di ba? Tapos itong gusto lang bank reports 2006 din. So 2006 to 2021, hindi ba fishing expedition 'yon na hindi naman unang-una, hindi naman covered ng term ni Bibi Sara. Pangalawa, si Atty. Carpio, hindi naman siya politiko. Bakit kailangan mo pang usisahin ng tax returns niya at saka kanyang mga bank transactions, di ba? It's a fishing expedition precisely because of the all-encompassing and malawak na gusto lang impormasyon. Di ba? Kung sabi nga nila, sufficient in form and substance na yung complaint, bakit ka pa kailangan kumuha ng ebidensya? Di ba? Sabi na okay na yung complaint. Tama na sa form, tama sa substance. Di ba? So bakit meron pa tayong ganito na mga nangyayari na sinasabi na pa yung mga tax returns, sinasabi na pa yung mga bank transactions prior to 2022. Ha? From 2006 to 2022. So a period of around 16 years. Di ba? Hindi ba fishing yon? Yung 16 sumagot, years, fishing diba? expedition. Okay? Ano yun? I don't think we can properly appear in the impeachment court. Kasi unang-una, hindi naman subject sa impeachment si Atty. Carpio. Diba? Siya ay pribadong individual at ang abogado ni Atty. Carpio at abogado ni VP Sara ay magkaiba naman. So I think we have to respect the different lawyers, no, kay VP Sara. No? I think if you have any questions regarding the impeachment proceedings, they are the best ones to answer that. Thank you, sir. Okay? Okay na? Thank you. Ano daw? Ay, papel. Sir, salamat po. Salamat po. Ayan na. Kaso laban sa mga komunistang mga buhaya. Kaiyak ng mga hinayupak, makaigit na talaga itong mga animal na to. Laki ng problema ninyo, hinayupak kayo. Okay. Ano na, mga bayarang media, may napulot ba kayo? Nakapanira ba kayo? Wala ka nga. Okay, yung mga kinasuhan po dyan ay si Percy Tabi, Shell Jokno, Laila de Lima, mahilig sa saba, ang pangalan Junel at sino ba yun? Ronnie Dayan ba yun? Anak ng kamuti. At ngayon, bago, Madriaga. Basahin natin yung sinabi niyang abogado dito sa Anti-Money Laundering Act kasi hindi po alam ng mga buhaya. Ito po yun, Section 4A, new Section 8A is hereby inserted after Section 8, creation of a Secretariat of Republic Act number 9160 as amended to read as follows. Section 8A, Information Security and Confidentiality. The AMLAC
and its secretariat shall securely protect information received or processed and shall not reveal in any manner. Yun yung sinasabi ng abogado. Kahit anong gawin, kahit saang pamamaraan, ay hindi po pwede, no, mailabas ang kahit anumang impormasyon patungkol po sa mga bank accounts ng mga depositor. Ayan po. Securely protect information. Ang linaw po niyan. Any information known to them by reason of their office, this prohibition shall apply even after their separation from AMLAC. The AMLAC shall formulate rules governing information exchange and dissemination, the security and confidentiality of such information, including procedures for handling, storage, and protection of as well as access to such information. Ayan yung sinasabi ni Sir. Maliwanag doon na hindi po pwedeng galawin kahit anong putang na. Ang gagawin nyo, kailangan ano yan, ang tawag yan, merong consent, may pahintulot ng bank depositor, may-ari ng bank accounts, at may kautusan ng korte. At ang tanging makapagsabi na yung impeachment court. Kaya nga, ang ginawa ng mga hunghang, award, so ito pala ito yung pinaka, may kulong. 7 hanggang 14 na taon ang pagkakulong nang lumabag sa Money Laundering Act, Anti-Money Laundering Act. At merong multa 3 milyon to hanggang 6 na milyon. At baka nakalimutan pa natin, pag na-convict, bawal na humawak ng anumang posisyon sa gobyerno ang mga hinayupak na kinasuhan. Kasama ka, Boy Naventura, kakapasok mo lang sa AMLAC, yan lang pala ang ginagawa mong hinayupak ka. Ngayon, pag nakunbik kang bugok ka, para kang si Majimbo, iyak ka ngayon. Kasama yung Bangko Sentral ng Pilipinas, gobernador, kinasuhan din. At higit sa lahat, ang gusto nating makulong, itong si Percy Tabi, Laila de Saba, Shell Jokno, at siyempre, yung isang kongresista na nang dahil kay Speaker mayakap, nang dahil kay Speaker may tupad, nang dahil kay Speaker may AX, nang dahil kay Speaker bumaha ng ayuda. Pero anak ng kagwang bumaha rin bahang-baha, lunok. Na si Gerbel Luestro, Jenky Luestro, na may utang din sa Carpio, a law office, law firm. Di pa nagbayad. Magbayad ka na, Luestro, bago ka makulong kang hinayupa ka. Ito kayo ngayon, nagulat sila. At ang masaklap nito, itong mga kinasuhang mga hinayupak na ito, kagaya ni Laila de Lima, Shell Jokno, at yung naka-Percy Tabi, nag-feeling biktima sila ngayon. Na para bang pinapalabas nila, nanggigipit na naman ang mga Duterte. Hoy, mga hunghang! Anong nanggigipit ang mga Duterte? Ang mga Duterte ngayon ang ginigipit ninyong mga buhaya kayo. Nagkataon lang na hindi po kayo ang pinaka taas-taasang hukom at kagalang-galangan. Sa Kongreso kayo, legislative branch kayo, mayroon pang judicial branch. Judiciary, Supreme Court. Ang takbuhan ng lahat ng mga naagrabyado at inaapi. Hindi nyo po pwedeng ipagbawal yan sa pamilyang Duterte. At kahit nino man, lahat tayo may karapatan. Sabi nga ng abogado,
ni Eman Scarpio, kung may nakita kaming mali, anong gagawin namin? May nakita kaming paglabag ng Committee on Justice ni Luistro, di, simple lang, magsasampa kami ng kaso na ngayon nagsiiyakan ang mga hunghang. Ito na. Sagot ni Jinky Luistro. Jinky, magbayad ka na, Jing. Sabi ni Luistro, ang lahat ng aming hakbang ay para sa interes ng publiko. Lala! Payag kasunod ng paghahain ng reklamong kriminal ni Atty. Man Scarpio, asawa ni Vice President Inday Sara laban kay BSP. Wamlak at ilang miyembro ng House of Committee on Justice dahil sa manoy paglabag ng Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Law at Data Privacy Act. Alam mo, Jinky, wag mo na kang lukuhin itong mga Pilipino. Animal naman talaga Batangas, niloko kayo. Oh. Mga Batanggenyo, niloko kayo, Luistro. Ano sabi niya? Ang lahat ng aming hakbang ay para sa interes ng publiko. Lukuhin niyo sarili niyo. Hindi yan interes para sa publiko, kundi interes yan ninyong mga buhaya kayo dahil takot na takot kayo na maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Inday Sara, sa 2028 dahil ipakulong kayong lahat. Talagang respect to the max, no? Wala kang magagawa dyan. Time will come. There will be a day of reckoning. Sumubra yung panggigipit ninyo, pang-api kay Inday Sara. Hindi nakalimutan mo yata ang abugaga ka. Yung bugada ka. Na mapupuna ka, may Supreme Court. Yung kalabisan mo sa committee mo, mapupuna ka at pwedeng dumulog sa Korte Suprema ang mga inaapi mo. Luistrong gaga, may utang kay Inday Sara, magbayad ka na. Kay Mans pala talaga, may utang, magbayad ka na, day. Iyan naman yung mga taga Batangas, Batanggenya, may utang ka pala. Yung inuutangan mo, ginagago mo, ayaw mo na yata magbayad, ganun yun Basta ang Pilipino may utang, inaawa yung inuutangan. Nang hindi na masingil, at hindi na makasingil yung may utang, utang kapal ng mukha mo. Pustiso pa naman ngipin itong animal na ito. Ito, pakinggan natin yung mga iyakin. Mga iyaking mga komunistang kongresista diyan sa House of Crocodile Farm. Ito, mga malitagang tong mga to. Ito si Laila de Zaba. Abogada to, pero palaos na to. Mukha pa lang, nanguyot na Wala, nagsaboy pa rin siya ng kagagahan niya. No? Nagsaboy pa rin siya ng kabubahan niya. Hindi kami maniniwala sa iyo, Laila de Lima. Pakinggan natin yung mga iyaking kongresista. Ang impeachment official, of course, si Bibi Sara as Vice President. Malinaw yun. But syempre, kailangan din tingnan yung mga joint na mga mga dealings and joint na mga transaction nila, joint nila na pag-aari. Kasi nga, conjugal ito. Mag-asawa sila. Wala naman tayong impormasyon na hindi na sila mag-asawa. Wala naman tayong impormasyon na na-annul na yung marriage nila. Wala tayong impormasyon na meron silang legal separation. Mag-asawa po sila and therefore conjugal ang mga assets na yan. Hipokrita! Conjugal daw sila. Hindi daw sila nag-iwalay. Kaya yung mga assets daw conjugal. Ang pinag-usapan ninyo, impeachment, manay. Di ba? Tangin na puro na utak mo. Impeachment pinag-usapan ninyo. Sino yung ini-impeach ninyo? Di ba si Inday Sara? Sino yung ini-imbestigahan ninyo? Si Man Scarpio? Anak ng kagwang naman talaga. Ginagago tayo dito Teka. Yung pagiging vice-presidente ba ni Inday Sara ay conjugal din yan? May kapangyarihan ba si Man Scarpio bilang isang vice-presidente din? Hindi dalawa vice-presidente natin kung ganon. Anak ng kamote. Walang ganon sa batas. Dalang pinag-usapan mo, impeachment, di dapat mag-focus ka sa impeachment.
Bakit nag-abuse of discretion ka? Bakit sobra-sobra? Sinama mo pa yung asawa. Anak ng kagwang yung transaction 2006. Mag-asawa na ba sila ng 2006 ni Man Scarpio? Sige nga. Di ba kagagraduate lang ni Inday Sara yung 2025? 2025? 2005? Mag-asawa na agad sila ni Inday at saka ni Mans doon? Hala, kadiha ang mga buba. At ang pinag-usapan, pagiging vice-presidente, impeachment. Bakit dinamay si Mans? Ang kapangyarihan ng vice-presidente hindi pareho sa kapangyarihan ng presidente. Na pag sinasabi mong presidente, mayroong first lady. So yung first lady, ayan, na maliwanag yan. Pwede siyang imbestigahan dahil first lady mo siya ng presidente. Lalo na pag pumapapil sa lahat ng mga transaksyon sa gobyerno, lalo na si Bake. Ayun yung pwede niyong imbestigahan. Pero ibang sitwasyon, sa vice-presidente, walang ganun. Hindi mo po pwedeng sabihin na gentleman si Mans dahil vice-presidente si Inday Sara, anak ng kamote. Hindi naagawa na si Bake nito, kapangyarihan. Ito, abogada, pero gaga, no? Manloloko. O, sige nga. Oh. So, pwedeng Kumbaga tignan. po, kumbaga po, pwede kasing itago doon sa private na asawa kung private person na Yes. asawa. That's another thing. Tama ka. Oy, anak ng kagwang masyadong malisyuso. Malisyusa itong mga bayarang media. Para bang pwede daw itago yung lahat na nakaw doon kay Man Scarpio? Then kayo nagkakamali. O sige nga, gusto nyong silipin yung mga transaksyon ni Man Scarpio. Dapat sinilip nyo yung mag-asawa na sila. Pero bago nyo silipin yan, alam mo to, Laila Di Saba, anak ng kagong abogada ka, nagiging Department of Justice Secretary ka. Bago ka maglabas ng mga transaksyon ng pribadong individual, kailangan may konsensya. Dahil siya po ay private citizen, private individual, hindi sa government official. At kahit government official pa, kailangan pa rin may consent niya. At kailangan may utos ng korte, kahit anong korte. Hindi man kayo korte, mga hungang. Ano kayo? Isa lang kayong hamak na committee ng mga abusado, mga miyembro dyan. Kaya dapat ipapakulong kayong lahat. Di ba, committee kayo, hindi kayo korte? Oh, lol! Ano ba, sino bang dapat magsumpi na dyan? Eh, di, impeachment court. Impeachment court ba kayo? Hindi. Senado ba kayo? Hindi. Tangina, buti pa kami, may alam kayo, buba ninyo. Okay nga, tuloy yung. Yes. Anong yes? Pwede kasing Last itago. from my end. Pwede kasing itago sa asawa as a private dahil nga private citizen or private person siya. Pero but it does not immunize her kasi nga conjugal yan. Yes. Anong yes ka, Junen? Mga tangengot na to, pwede daw itago. Sa'yo yan, sa isip mo. Kung magnakaw ka, magtago ka. Pero hindi mo po pwede magkaroon ka ng conclusion sa isang tao. Nag-prejudge ka eh. Imbestigahan natin kasi tinatago ni Inday Sara. Puta ka na, wala nga kayong kaso eh. May kaso ba si Inday Sara sa AMLAC? May kaso ba si Carpio dyan sa AMLAC na yan? May kaso ba sa Anti-Money Laundering Council? Wala, zero. Kaya wala kayong karapatan magsabi ng ganyan, Laila Di Saba. Well, he is married to the vice president, and Isa pa. they're under the laws that we have in the country. Their properties are communal in nature, so there should be every reason to look into the properties of both spouses. At the same time, kailangan din natin makita yung, based on what was alleged in the complaint, kung ano man talaga yung basis for those claims of unexplained wealth. Yun eh, kaya ako, we will answer those allegations in the proper forum. But from where we stand, ginagawa lang naman namin yung aming tungkulin bilang Committee of Justice. Ginagawa ninyo ang inyong tungkulin sa panggagago sa mga Pilipino. Mali yung ginawa ho ninyo, hindi po pwede yan kasi si Man Scarpio naka-specify ang kanyang katayuan sa pagiging private individual. Magiging president po ito. Pwede ito gawin sa susunod.
na mga panahon or gagawin sa mga negosyante na hindi government official na pwede niyong gawa ng kasalanan at ipalabas lang basta-basta ng AMLA ang mga bank records nila, putangin na sa business community, masisira kayo, pati banking institution, dahil sa inyong mga ngipin, animal kayo. Sa ilalim ng impeachment process. I'm not at all intimidated. Ang una nga pumasok sa ulo ko, kasi at least nung hindi ko pa talaga alam yung mga grounds, etc., ay harassment na naman ito, panggulo, panglihis ng issue. Malinaw po sa amin yan. Malinaw po sa akin. Harassment, lo. Putangin na, Inday Sara, Duterte may kaya pang mangharas. Sila na nga ho inaharas. Anak ng kamote Ganyan. ka. Na pangin natin yung formal filing of that complaint sa Quezon City Prosecutors. Hindi rin po yan covered. Forward lang natin, gusto natin si Tabi. Pera ang mga Duterte para mag-file. Hindi rin po yan covered. Hindi po mismo yung mga ang pinasabina. Hindi rin po mismo yung House ang pinasabina. Ang pinasabina po ng Korte ay yung mga reports covered and suspicious transactions. Ano po ang ginawa ng through its active Lo, pareho lang yun. Bank records din yun. Sinagpina ninyo, ginagagol yung mga hinayupa kayo. executive director. Nabisto kasi. Ganyan naman ang mga Duterte, di ba? Kapag sila ay nahuhuli, nabubuko o nasusukol, tatakbo sa korte. May free will naman at maraming pera ang mga Duterte para mag-file ng sangkatutak na kaso. Lagi naman nilang ginagawa yan. Pero sa dulo, simple lang ang tanong. May na-violate ba na batas ang members ng Committee on Justice at ang AMLAC sa paglalabas ng report on covert and suspicious transactions? Malinaw ang sagot, wala. Mas malinaw pa sa sikat ng araw sa tanghaling tapat ngayong summer, may exemption sa Bank Secrecy Law. At yun ay impeachment cases. Kaya ang advice ko sa kampo ni VP Sara at kay VP Sara, kaysa mag-aksaya ng papel, ng oras, sa kakafile ng mga kaso, humarap na lang siya sa darating na Miyerkules sa Committee on Justice at doon siya magpaliwanag. Ikaw ang humarap sa korte, buang ka. Mali po yung sinasabi ni Percy Tabe, wala pong exemption doon sa Bank Secrecy Law. Impeachment wala po. Niluloko tayo, pati doon sa Republic Act 1906, Section 8A, walang exemption. Kahit ano, walang exemption. Kailangan ng kautusan ng korte at yung consent ng may-ari ng accounts. Kaya kayo, maghintay kayo, makukulong kayo ng more than 20 years. Dahil yung mga sinampang kaso sa inyo, mga kasong kriminal, may kulong, may multa, anak ng kagwang, ilang bisis po, ilang counts ng paglabag sa Anti-Money Laundering Act. 7 to 14 years, ang kulong pala niyan. May 6 na taon sa Bank Secrecy Law. Meron ding 1 taon diyan sa Data Privacy Act. Putang ina. Himas-rihas kayong mga animal kayo. Kaya wag po kayong mag-feeling victim dahil ito na po ang katapusan ninyo at ang pagbagsak ninyo diyan sa Kongreso, yan mga komunistang kongresista, tapos kayo dito kay Mans Carpio. Tandaan po ninyo, 3 kasong kriminal yan. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan.
gising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.